Nanawagan po si Cathy Binag mga kababayan sa mga kasamahan niyang mga alta dati. Yung mayroong alam sa mga pinaggagawa daw ng mag-asawang BBM at Lisa mga kababayan. Ang sabi ni Cathy Binag, tigilan nyo na yung kadidinay nyo na tila baga pinagtatakpan itong mga pinaggagawa daw ng mag-asawang bangag mga kababayan. Sabi ni Cathy Binag, kung hindi, papangalanan ko talaga kayo. At ididiman niya rin daw mga kababayan na magpa-hair follicle drug test na din ang mga ito. Ayon kasi kay Cathy Binag mga kababayan alam daw ng alta community mga kababayan kung ano-ano ang pinaggagawa nitong sina Ngagba at Admiral mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Cathy, di ba eyewitness ka? Oo. Eyewitness. Oo naman. At ang nakapagtataka mga kababayan, eto na lang ha, bakit ni isa sa mga mainstream media mga kababayan, wala talagang nagbalita dito sa pasabog ni Cathy Binag. Yan na lang mga kababayan. Dito natin makikita na something is terribly wrong with our mainstream media. Big deal na big deal ito mga kababayan Eyewitness ha. Nakitang bumabatak mga kababayan ang mga taong iyan. Wala man lang pumick up sa kanya. Ha? GMA! Abayas, News 5 at iba't iba pang mga mainstream media. Bakit hindi nyo i-pick up si Cathy Binag? Peran nga ako, diba? Oo. Alam mo, tsaka dun sa aking mga Inoperan friend pa nga siya. You want some? na alam nyo, Mga friends! The Alta Group, mga kababayan. ang alam nyo yung katotohanan. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na ang pagtatakip. Pinagtatakpan daw mga kababayan hanggang ngayon Ewan na natin, takot din siguro mga kababayan dahil alam nyo na, gigipitin. Tigilan nyo, kundi mapapangalanan ko kayo. Magpapa-hair follicle. Iko-call ko rin na magpa-hair follicle test kayo. Nako. So, nasa Tigilan USB, nyo. nasa USB ba mga yan? Nasa USB kayo. Nasa USB rin. Pero hindi i-release ni Cathy Binag mga kababayan yung USB. Dahil protection niya yan sa kanyang sarili mga kababayan. Dahil mapapagurgur siya mga kababayan Yan ang tanging alas mga kababayan niya. Na sige, patayin niyo ako. Dahil kung mamamatay ako, lalabas ang inyong mga baho. Yung kinikwento mo kanina kay Boss Dada na, hindi, iba pa yan. May ebidensya ka na yung bayad-bayad ba yun? Iba pa yun? Iba pa yun. Yung May bayad-bayad? Ano yan? Paid na, mga bumbabaliktad. At halatang-halatang pabaliktad na naman. Mga kasamahan daw sa ating hanay mga kababayan, mayroong ibang tila. Ano yan? Bumabaliktad na? Ano ba kayo? The best way for Amy Marcos to do is write a letter in Beverly Hills Police. Dahil ang usapan nila mga kababayan, connected dito ha. Sa nangyari kay Admiral, na isa rin na dumagdag mga kababayan sa circumstantial evidences tungkol sa issue nila sa paggamit ng illegal na droga. Partikular na ang pulburon, cocaine mga kababayan. Dahil ang namatay na si Paulo Tantoco, cocaine overdose ang ikinamatay. Kasamahan ni Admiral. Tapos si Amy mga kababayan, hindi enough na manawagan lang siya ng manawagan. Kahit kung panawagan lang, kaya natin gawin yan Ang gawin dapat ni Amy mga kababayan as senador, kung ano ang kaya niyang gawin na hindi natin kaya. Magpa-imbestiga, mag-request doon ng mga iba't ibang dokumento, government to government mga kababayan. Hindi natin yan kayang gawin. Pero yung panawagan lang, wag na Amy, kaya namin gawin yan. Kumilos ka. As a senator, and she will definitely get a report out of it. Then from there, yan, as a senator, Amy. Tahin niya sa ating lahat, sa ating mamamayang Pilipino, kung talagang sinasabi niya. Sandali, bakit naman kayo demanding kay Amy? Napaka-demanding ninyo Kaya ano niya ba? Bakit hindi tayo magde-demand? Siya ang umepal Diba? Kung nanahimik lang si Amy, hindi natin siya sisingilin. Trabaho niya ba yan? Naki-epal siya Oo naman, hello. Hello. Binoto siya ng mamamayang Pilipino. Binoto at the last minute dahil bumaliktad mga kababayan. Nagpasak lolo kay VP Sara. Eto lang pwede mga kababayan, paki-relay ng mensahe. Wala tayong access kay VP Inday Na VP Sara, please. Sa 2028, wag mong gawing katandem si Amy. Wag mo siyang kuning vice presidente. Anyone but Amy. Tama ng Marcos. Dahil once na magwa-vice president yan si Amy mga kababayan, wala na. She is a heartbeat away from presidency. For the third time around mga kababayan, magkakaroon na naman tayo ng Marcos na president. Diyos ko Lord.
yun, yung sinasabi niya na talagang pro-Duterte siya, nahihiya siya kay VP Sara, nahihiya siya sa mga Duterte, nahihiya siya sa atin sa ginawa ng kanyang pamilya o Yun. ng kanyang Mabigat kapatid. Yun yung gusto ko, yung pinakauli. Kasi hindi na to usapan kung Duterte supporter Yes. ka, Inday Sara supporter ka. Ang importante rito, bilang isang Pilipino, Yes. kailangan mawala itong balitang ito Oo nga mga kababayan, dahil dumidikit eh. Pwera na lang kung totoo. ng... makorek natin ito kung may pagkakamali dito kasi nakakahiya to. Saka Sobra! magsabi siya ng totoo. Kasi alam niya yung totoo. My goodness. Oh, alam ni Amy mga kababayan. Sa tingin nyo, hindi alam ni Amy ang mga pinaggagawa ni BBM mga kababayan. We don't think so. Tinanong si Amy na, alam mo ba na addict si BBM? Ang sabi niya, hindi ko alam. Oh! I don't know. Wala akong ebidensya. Talaga mabang hindi niya alam mga kababayan? Alam niya yung totoo. Kung gusto niya talagang sinasabi niya kakampi siya ni VP Sara, anong hinihintay mo? Oh, may nag-text. Oh. Oh, sobra ka na. Kat, asan yung USB? Bakit ko ibibigay huyu? Puyo! Hindi, every time na meron kang banat USB yung sa'yo Pwede ba kalimutan nyo na yung lintik na USB na yan? Oh, Hindi lang yon. Skandal namin yun skandal? Uy, Banat Bay. Oh, wag naman. Biro lang ni Banat Bay yun mga kababayan ha, pero Pag mo gusto tingnan yung skandal namin dalawa ni Kat. wag naman ganyang joke, Banat Bay. Seryoso si Cathy Binag. Hindi lang po yun. Hindi nyo ba nahalata? Before lumabas, Maiilang yan sa'yo, bahala ka. Skandal. yung issue sa USA, USA. binanata ng aking USB. May USB ba talaga? Of course. Meron. Meron. Meron Pero naman ano pala. ko, tanga ba ako na Pero yung USB mga kababayan, ano yan ha? Hindi yan enough para masipa talaga si BBM. Dahil hawak nila lahat ngayon mga kababayan eh. Paano mo gagawin? And the way na masipa si BBM mga kababayan is via impeachment. Kahit pa mayroong drug test result mga kababayan, example lang na positive wala, hindi pa rin yan mai-impeach mga kababayan dahil kakampi nila ang mga buhaya. And then, eto ring mga taong bayan mga kababayan, pagod na. Pagod na mag-people power. Yung simpleng paglabas nga lang ng bahay ay napapagod na rin mga kababayan. Time is changing kasi. Ewan lang natin kung anong mangyayari mga kababayan. Ang tingin natin wala tayong ibang magagawa as citizen normal na citizen, kundi mag-antay ng 2028. Dahil wala tayong kapangyarihan Pwede mag-people power pero kaya nyo bang lumabas? 1 day, 2 days, 1 month. Pagod na. At saka, kakampi nila ang media. Yung force multiplier mga kababayan, kaya mahirap talaga. Kaya, whether or not ilalabas si Cathy yung USB o hindi pa rin matatanggal si Marcos mga kababayan. Kaya hindi niya yan ilalabas dahil yan ang natitirang proteksyon ni Cathy Binag para sa kanyang sarili mga kababayan Dahil mayroong iba't ibang tao mga kababayan na involved doon. Kabilang na siguro ang kanyang asawa din. Mga friendship. Kaya mag-aalinlangan sila mga kababayan. And then, ano ba naman pakialam natin doon sa mga personal na mga tao dyan mga kababayan na kalaban ni Cathy Binag? Aside sa kay BBM. Di ba wala? Wala naman niyang epekto sa buong country. Hayaan niyo na si Cathy sa kanyang USB. ako na because pinapressure nyo akong lumabas, ilabas yung aking USB. Tsaka tinatago nga namin yun pero- Ba't gusto nyo makita yung namin? Pero Banat Bay, Oh. remember, Anong ano? Uy, Banat Bay. Hindi ka kinagat ni Cathy Binag. Na-overwhelm na siguro sa Banat Bay mga kababayan. Pero naaasiwa si Cathy sa narinig niya sa'yo. Kung lumabas yung video na di umano Ang ganda kasi ni Cathy Binag mga kababayan in fairness, no? Akala nga natin mga 30s pa siya, yung edad niya. Mayroon na nga pala siyang anak mga kababayan na 20 plus na ang edad. Wow! video na sabi nila AI. Para kapatid lang. Sinabi na natin na regardless may video o wala, may USB o wala, tignan nyo yung kilos nila Yung pagngiming-ngiming hindi kasi nila. para in fairness para alam mo, hindi kami naniniwala sa kahit ano yung Ang mga inyong mga iwi. Kung ano man Yung Ang inyong mga alaman, Hindi kami doon. Sa amin kasi, naniwala na kami 2022 PRRD sinabi ni PRRD. Yun na Personal nga. itong sinasabi sa amin. Mahalata nyo kung sino talaga yung... Eto kasi yan
makakaliwa ang mga kanilang style. Divide and conquer. Hindi nyo ba Divide and nahalata? conquer. Hindi nyo ba nahalata ho? Na yung mga yan, na nandyan, nagpapanggap ng mga Duterte, na pro-Duterte. Pero ang sinasabi ko palagi, so, yung bang sinabi ni PRRD na durugista sila, hindi pa ba sapat sa inyo yan? Oh. Kung talagang ang sinasabi nyo Yan. ay pro-Duterte kayo, tama kayo eh. Boss Dada, Banat Bay, Coach Oli na 2022 pa lang, naniwala na kayo kasi Pero sa totoo lang, mga kababayan, di ba sinabi yan ni Tatay Digong bago mag-eleksyon? Parang ang dating natin, parang strategy lang to ni Tatay Digong para ewan na natin kung anong purpose niya. Binoto pa rin natin si Bangag, mga kababayan. And then, later on, mga kababayan, nagsilabasan itong mga testigo na nakita nila mismo. si PRRD nagsabi, hindi nyo na kailangan maglaba, hindi nyo pa kailangan ng video. Sorry, PRRD ha. Hindi kami nakinig dati eh. Pikit mata. Akala kasi natin, mga kababayan, strategy lang nila talaga, no? Na, kunwari, kalaban ni PRRD, tapos, bakit kakampi si Sara kay Marcos? Akala talaga natin, yun ang katotohanan, mga kababayan, strategy. Yun pala, mga kababayan, seryosong, na mga kababayan, bagay. Hindi nyo na kailangan pa ng anumang ebidensya, USB ko. Sa totoo lang, yung statement Ngayon, nila mga kababayan, 100% naniniwala tayo kay Tatay Digong. 100%. Sinasabi nila doon na hindi na rin kailangan pa ni si J.M. Morales, ni ako na lumabas. Enough Si na. Tatay Digong If you're lang. a pro-Duterte, enough na yung word na binitiwan ni PRRD. Pero Correct. paikot-ikot Correct. kasi mga trolls, Hindi, alam mo bayaran, ito, and matindi all. kasi, sinasabi nila, we need an evidence. Don't be stupid. A witness is an evidence. PRRD is a witness saying to you, Si Kati B nag-witness na yan. I know. Kasi nga, Kasi alam PRRD. niya. Di ba, tandaan nyo, may nakwento ko sa inyo na nakita niya mismo yung sitwasyon at ilang beses na sinabi. So, more than evidence na po yung witness. So, ayan na po. Huwag na po tayo maganap ng kung ano-ano. Ang focus natin ngayon, eto, may nilabas na bagong quote-unquote evidence. Ang nakakapagtaka nga, Eto mga kababayan, additional evidence na ito na nangyari kay sa entourage si Madam Liza Araneta Marcos na namatay na mismo. yung sagot ng Malacanang, walang Overdose. evidence. So therefore, kung titimbangin mo, mas mabigat yung merong nilabas na dokumento. Sino yun? Yung sila Bobby Tiglao, ang bilyonaryo. Walang nilabas ang Malacanang. Basta, tinawag lang na Fake obstructionist. Basta nag-deny lang. Oh, nag-deny lang. Hindi, ang hindi ko pa gusto, yung sagot ni Auntie Claire na pwede ho kayong mag-imbestiga, makikita nyo doon. Pwede Bakit hindi mag-imbestiga? ikaw ang maglabas nung ebidensya? Read it out loud in public. Nakita na nga natin mga kababayan. Ngayon, tingnan nyo. I-search sa internet mga kababayan website ng Beverly Hills, California. Yung case number ni Paulo Tantoco, andun mga kababayan na namatay sa cocaine. Yun lang. The investigation is, hindi na kailangan ng investigasyon. Dahil kasama siya ni Admiral, hindi nila madidinayan. Out in public, Kumanta pa nga ng I Will Survive, di ba? Sumayaw pa si Admiral. say it. Ipakita nyo yung dokumento. Eto po yung Ito po yung dokumento dokumento. na katunayan na sila ho'y nagsisinungaling. Bakit ayaw nyong ilabas yan? Karapatan Ayaw. mo ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan. Again, because may kasama ho kayo dyan ng mga cabinet secretaries. Alam mo? Yan mga kababayan ang dapat imbestigahan dahil ginastusan yan ng pera ng taong bayan. MMFF daw mga kababayan, artista ko nun dahil gusto mahawa si Liza Araneta Marcos mga kababayan sa ganda ng mga artista. Kaya siya ang nanguna. Focus natin is manawagan tayo na talagang patunayan sa atin ng presidente at ng kanyang asawa at nung kung sino man nandyan na sila gumagamit ng pinagbabawal na gamot. And the only way to do it is for them to undergo hair follicle test. Ayaw pa rin. Ang tanong, why would I do that? Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post, itamas below.